Ngayon po mga bossing, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking improvised na lateral ties or stirrup bender gamit po yung aking mga scrap materials. Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Today's video mga bossing ay about ito sa kung paano natin ginawa yung ating improvised na stirrup bender or lateral ties bender. Ito po mga bossing ay about sa mga construction works. So ito mga boss, ito yung ating drawing ng pagpasensyahan nyo na yung ating drawing. So yan ang possible na magiging outcome ng ating gagawin na stirrup bender. So dito mga bossing sa ating hawak na drawing, makikita nyo yung pinaka-image ng ating gagawing bender. So gagamitan po natin siya ng angle bar at yung mga scrap materials like yung ating GI pipes. So ito mga bossing yung parang rectangular. So yan yung example, no? Yung imaginary na bend na nating stirrups or lateral ties kumbaga. So ngayon mga boss, meron tayo rito sa ating harapan ng ating mga scrap materials, more on angle bars. So ito mga boss, itong maliit na ito, medyo makapal siyang angle bar. So yan yung gagamitin natin ang pinaka bender niya. So lilinisin natin muna siya mga boss. At ito nga po yung ating nilinis na mga scrap na angle bar. So ito kasi mga boss, itong maigsi, yan po ay 5mm ang thickness at yung isa naman ay 4mm. So kailangan kasi natin sa mga bender medyo matigas or medyo makapal na material. So kaya ang gagawin ko ngayon dito mga bossing ay pagdudugtungin ko muna yung dalawang angle bar. So para magkaroon tayo ng medyo mahaba na material na pwede natin gamitin at mag-fit doon sa ating sukat na kakailanganin para makagawa tayo ng isang bender. So after natin madugtong mga boss, hawak ko ngayon yung isang 1/2 na GI pipe. So schedule 40 po yan at yan po ang gagamitin nating pinaka pivot or pinaka bisagra ng ating gagawin stirrup bender. Ito nga po pala ay bibiyakin natin dito sa may guhit at puputol tayo ng 2 inches ang length. So tip nga pala mga bossing, pag gagawa kayo ng bisagra gamit ang GI pipe, nakikita nyo yung pinakaguhit sa loob, yung pinakadugtungan. So doon po natin itatapat yung pinakagagayatin natin, no? Doon tayo magbibiyak para pag nadaanan po yan ng talim ng ating grinder, so magiging smooth na po yung loob. Sa paggagawa ng bisagra mga bossing, kailangan po natin ng dalawang GI pipe. Yung isa bibiyakin natin katulad na nakikita nyo. So once na nabukan nyo na po yun, yung biniyak nyong GI pipe, so ipapasok nyo naman yung isang GI pipe na kasukat nya rin dito sa loob. So makakagawa na po tayo ng bisagra gamit po ang GI pipe. So kahit anong size po yan, maaari nyo pong gawin. At pagkatapos po natin may ready yung ating gagawing bisagra o yung pinaka pivot na ating stirrup bender, so puputol po tayo ng angle bar. So itong ginamit natin mga boss, ito ay 1.5, no? 1.5 by 4mm na angle bar. So pumutol po kayo kahit mga around 6 inches upang gamitin natin na reinforcement para doon sa ating gagawing handle ng ating stirrup bender. So matapos natin may weld mga boss dito sa ating ginawa natin bisagra na GI pipe, so ini-weld na natin yung ating 1.5 na angle bar at ngayon dito natin ilalagay yung ating pinaka handle. So ganyang position mga bossing, i-weld nyo lang po yan yung ating 1/2 na pipe din yan. Kanya nga lang ito ay black iron, so yan po kasi yung available nating scrap material. So ganito ang mga kanyang kalalabasan mga boss. So ngayon medyo mahigpit pa siya dahil bago pa lang. So pag nalangisan yan, lalambot naman. So makikita nyo mga boss, ginawa ko ng bend yung ating handle. Ang purpose po nito, kapag buo na yung ating stirrup bender, once na ginagamit na natin siya, ay hindi po tatama yung ating kamay doon sa material na gagawa natin ng bend, no? Pag gumagawa na tayo ng stirrups. At ngayon mga boss, kailangan natin pagsamahin yung dalawang material na ating ready. So dito nga pala, para makuha natin yung alignment, so mga ganitong proseso,
ako gumagamit ako ng extra bar, no? Extra angle bar or any material na pwedeng pang-ipit at gawing pang-align para makuha natin yung accuracy ng ating ginagawa. So makikita nyo mga boss, nag-temporary weld ako ng isang angle bar para lumapat ng maayos yung aking ginagawa. At ngayon puputulin ko muna itong GI pipe na excess na sa ating ginagawa. At lalagyan ko naman ng 16mm na corrugated bar dito sa part na yan na magiging stopper ng ating pagbe-bend. So doon siya magbe-bend sa part na yon, yung mayroong 16mm na deform bar. At nilagyan ko na rin ng angle bar na kapiraso na mag-hold sa ating material once na tayo magbe-bend na ng ating stirrups. So full weld natin muna ito mga boss. Yan po ay 16mm na deform bar. So ito na mga bossing ang outcome ng paglalagay natin ng extra na 16mm. So sa part naman nito ay dito natin ilalagay kung gaano kalaki yung ating subject na stirrups. So dito natin ma-determine yung size ng gagawin nating stirrups or lateral ties. So dito sa part na yan mga boss, pwede natin i-adjust depende po doon sa requirement ng ating ginagawang project. Alright, at ito na nga po yung ating finished product ng ating stirrup bender or lateral ties bender. So mga boss, sa mga construction work, sa paggagawa ng bahay, kahit pansariling trabaho po natin o nag-DIY po tayo, mainam po na meron tayong ganitong tool upang mapabilis at mapagaan po yung ating ginagawa. So naway nagustuhan nyo po yung ating ibinahagi na DIY stirrup bender. At muli po, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panonood. And please subscribe po sa ating YouTube channel at mag-ingat po tayong palagi mga bossing.